Dear Sir Jupiter, ako po si Rina, isang call center agent. Ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ngayon ay nangyari noong taong 2014. Isang nakakakilabot na karanasan na mahirap paniwalaan ng mga ordinaryong tao, lalo na ng mga hindi naniniwala sa paranormal phenomena. March 13, 2014. Papunta ako noon sa bahay ng tita Carla ko sa Pasita, San Pedro, Laguna para personal na kunin sa tita ko ang perang pambayad ko sa toga na susuotin ko sa graduation ko noon ding buwan na iyon. Ang tita Carla ko kasi ang nagpaaral sa akin simula high school hanggang college. Siya rin ang naging inspirasyon ko sa buhay kung bakit lumaki akong kakaiba. Alas 4 ng umaga, nasa SM North na ako para mag-abang ng bus na sasakyan papuntang Pasita. Isang pulang Don Mariano Transit bus na may biyaheng Pasita-Alabang ang pinara ko. Sa pagsakay ko sa bus na pula, isang lalaking may dalang mga kahon ng regalo ang nakasabay ko. Nagmamadali siya sa pagsakay, parang may hinahabol na oras, kaya pinauna ko na siyang sumakay. Pagdating namin sa loob, umupo ako sa bandang likuran malapit sa pintuan. Umupo siya sa tabi ko, pero sa kabilang hanay ng upuan. Miss, anong oras na? 4:11 a.m. Salamat. Ay! Manong! Daan-daan naman! Nalaglag ang mga daladalang boxes ni kuya na katabi ko sa sahig ng sasakyan. Tinulungan ko siya sa pagdampot ng mga kahon na nababalutan ng Christmas wrapper. Ay, eto pa kuya oh. Salamat, miss ha. Totoo pala yung kanta ni Donna Cruz, araw-araw ay Pasko. Dami mo namang bibigyan ng Christmas gifts. Para sa mga anak ko to. Para sa mga bata. Dami mo namang anak kuya. Rod. Ha? Rod ang pangalan ko. Rina. Ako nga pala si Rina. Sana umabot ako. Oo naman, bakit naman hindi? Gusto ko sorpresahan yung mga anak ko alas 6 kasi sila gumigising. Tapos nakasanayan na nila dahil sa pagpasok sa eskwela. Dapat 5 a.m. pa lang nasa bahay na ako para malagay ko lahat ng mga regalong to sa ilalim ng Christmas tree. May Christmas tree pa kayo hanggang ngayon? Syempre. Hindi masaya ang Pasko kapag walang Christmas tree. Pinangako ko yan sa asawa ko kahit wala na siya. Itatayo pa rin ako ng Christmas tree para sa 4 naming anak. Ay, sorry Kuya Rod. Hiwalay na pala kayo ng misis mo. Hindi. Patay na siya. 2 taon na siyang wala. Breast cancer. I'm sorry to hear that, Kuya. Naniniwala ka ba sa multo? Multo? Oo, yung mga kaluluwang nagpapakita, paparamdam. Depende. Paano depende? Ay! Ano ba? Oy! Ano ba Para yan? naman tanga magmaneto eh. Grabe itong driver na to, kakabisit ka. Manong! Rina, anong oras na? 4:31 a.m. 4:31 na. Na talaga ako aabot nito. Abot ka. Makati na tayo oh. Konti na lang Magallanes na. Tapos Skyway na. Saan bababa mo? Sa Pasita. Ayun naman pala eh. Pasita rin ako bababa. Sabay na tayo kuya. Mga anak ko Si Rochelle, si Rida, si Roel, saka si Randy. Bakit Kuya Rod? Ba't ka naiiyak? Mahal na mahal ko yung mga anak ko. Paano na sila kapag nawala ako? Bakit? Saan ba punta mo? Mag-abroad ka ba? Hindi ka pa naniniwala sa mga multo? Pangalawang beses mo na tinanong sa akin yan. Kung sabihin ko sa'yo na oo, anong gagawin mo? Gabi-gabi ko kung nakikita kasi yung asawa kong si Susan. Tuwing sasapit ang 11 p.m. Nakikita ko siya kahit saan pa ako magpunta. Nagpapakita sa yung asawa mong namatay sa cancer? Oo, halos 1 buwan na. Tapos gabi-gabi. Nung unang gabi ko siya nakita, nasa kalsada ako. Pasakay ng bus pauwi sa amin. Nakita ko siya nakatayo sa kabilang kali Nakangiti sa akin. Actually, kinalibutan ako. Lalo na nung napatingin ako sa relo ko.
11:11 p.m. ang oras. Ilang beses kong kinusot yung mga mata ko pero nandun pa rin siya. Hanggang sa dumating na yung bus. Hindi ako sumakay. Sabi ko sa sarili ko, hindi muna ako sasakay. Titignan ko kung si Susan nga talaga yung nasa kabilang kali. Sa yung pagandar ng bus sa harapan ko, wala na siya sa kinatatayuan niya. Halos tumigil yung puso ko ng mga oras na yun eh. Kinabahan ako na parang natakot. Kasi ngayon lang ako nakakita ng multo. May mga multo talaga na nasaan yung tao. Alam mo ba yun? Huwag mo nga akong takutin. Malay mo, multo na pala ako. Seryoso ka ba? Wala bang sinasabi sa yung asawa mo pag nagpapakita siya sa'yo? May mensahe ba siya? Wala. Hindi siya nagsasalita. Basta tuwing sasapit yung 11:11 p.m. nagpapakita siya. Tapos kagabi umuwi ako sa nanay at tatay ko sa Bulacan para ibigay yung Christmas gift ko sa kanila. Di kasi kami nakakadalaw ng mga anak ko ngayong Pasko sa kanila sa Bulacan eh. Tapos kagabi magpakita si Susan. Napansin kong masayang-masaya siya. Iba yung ngiti niya sa akin kagabi nang makita ko siya sa ilalim ng hagdanan ng bahay ng mga parents ko. Nandun siya sa ilalim eh. Parang tinatawag ako, parang may gustong sabihin. Sana kinausap mo na siya. I'm sure meron talaga siyang gustong sabihin sa'yo. Aray naman ang Grabe ka! Oy, mana ka na! Rina, maniniwala ka ba sa akin kapag sinabi ko sa'yo ang totoo? Ano yung totoo? Sandali lang. Bakit dumudugo ang ulo mo? May sugat ka ba sa bumbunan? Ilang beses na akong bumabiyahe at sumasakay sa bus na to. Paulit-ulit. Pero hindi ako umabot. Hindi ako nakarating ng buhay. Anong ibig mong... Rina, malapit na tayong umakit ng Skyway. May malaki akong pakiusap sa'yo. Ano yun, Kuya Rod? Pwede bang pakihatid ang mga regalong to sa mga anak ko? Importante na makarating sa kanila ang mga to. Pakisabi galing kay Santa Claus. Bumaba ka na dito sa Magallanes, Rina. Sige na, dali mo itong mga regalo ko sa mga anak ko. Utang na loob. Nakikiusap ako para sa akin at sa asawa ko. Itinuro ni Kuya Rod ang isang babae na nakasuot ng teacher's uniform na nakatayo sa labas ng bintana ng bus. Nakangiti ito sa aming dalawa. Ipinagpilitan ni Kuya Rod na pababain ako ng sasakyan. Sige na, Rina, bumaba ka na. Lumipat ka na ng ibang bus sa sasakyan mo pa uwi. Bumaba ka na. Bilisan mo. Rina, nakikiusap ako. Yung request ko sana magawa mo. Maraming salamat. Nakita kong sumakay ng bus ang babaeng naka-teacher's uniform. Niyakap ito ni Kuya Rod ng napakahigpit. At yun na ang huli naming pagkikita at pag-uusap. Wala akong nagawa nang itulak niya ako pababa ng bus habang sapilitan niyang pinapadala sa akin ang mga Christmas gifts na nasa malalaking supot ng plastic. Napabuntong hininga ako, Sir Jupiter. Medyo madilim pa noon dahil halos wala pang 5 a.m. nang tumingin ako sa relo ko. Pero laking gulat ko nang biglang nawala sa paningin ko ang kulay pulang bus na sinakyan ko. Mabilis itong naglaho sa paningin ko. March 13, 2014 noon. Dala-dala ang mga regalo. Nagpasya ako na ibigay ito sa mga anak niya. Pero bigla akong natigilan nang mapagtanto ko na hindi na ibigay sa akin ni Kuya Rod ang exact address ng bahay nila. Kinalkal ko isa-isa ang mga regalo at tiningnan kung may nakasulat na address sa kahit isa sa mga ito. Pero wala akong nakitang home address ni Kuya Rod. Hanggang sa makapako sa pinakailalim ng plastic bag ang isang wallet. Uy! Naiwan niya yung wallet niya. Mabilis kong binuksan ang wallet at nakita ko ang ID niya sa opisina nila na may nakasulat na full at complete home address. Pinuntahan ko ang address na nabasa ko sa ID. Halika! Pasok ka. Maupo ka, Rina. Salamat, Rochelle. Ako si Rochelle. Nasaan ang iba mo pang mga kapatid, Rochelle? Kilala mo ang mga kapatid ko? Meron kasing pinapabigay si Santa Claus sa inyo magkakapatid.
Santa? Biglang namutla at naluha ng todo si Rochelle nang marinig niya ang pangalang Santa Claus. Halos mapahagulgul silang magkakapatid nang makita ang mga Christmas gifts na galing sa tatay nila na inihatid ko sa bahay nila. Hindi makapagsalita ang mga nakababatang kapatid ni Rochelle. Iyak sila ng iyak. Paano mo nahanap ang bahay namin? Eto, kasama sa supot ng regalo itong wallet ng papa niyo. Nakita ko yung address niyo. Nakiusap kasi siya sa akin kanina na ibigay ang mga regalong to sa inyong apat. Actually, gusto niya, surprise talaga. Kaso ewan ko, biglang nagbagong isip niya. Pinilit niya ako bumaba sa Magallanes at pinadala sa akin ang mga regalo para daw sa inyong apat. Kailan nangyaring lahat ng iyan? Kanina lang, mga 4:30 a.m. Nakasabay ko kasi siya sa bus, paluwas dito sa Pasita. Nagkakwentuhan kami. Kinuwento niya nga sa akin pati ang tungkol sa mama Susan ninyo. Pero, paano mo siya nakausap kanina? 3 buwan na siyang patay. Patay? Kasama si Papa sa mga namatay sa nahulog na Don Mariano ba sa Skyway noong December 16, 2013. Last year pa siyang patay. Imposibleng makausap mo siya, Rina. Patay na si Papa. Namatay siya sa aksidente sa Skyway. Natulala ako sa natuklasan ko mula kay Rochelle, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanila ang lahat. Kahit ako, hindi ko alam kung paano na i-deliver ang mga regalo sa mga anak ng isang mabait na ama na nakilala ko lang sa bus na 3 buwan na palang patay. Hindi ako natahimik. Pag-uwi ko, ginugol ko sa internet ang sinasabing aksidente ni Rochelle sa akin at doon sa screen ng laptop ko, kitang-kita ko ang pulang Don Mariano Transit Bus na sinakyan ko na nagpaggewang-gewang muna bago tuluyang nalaglag mula sa Skyway pababa sa service road. UP ang closed van na nadaganan nito at yuping-yupi rin ang pulang bus na sinakyan namin ni Kuya Rod. Doon na nagsimula ang iba pang nakakakilabot at nakakatakot kong pakikipagsapalaran sa mga kaluluwa. Yun ang nagbukas ng mga mata ko sa mundo ng paranormal. Sabi nga ng tita Carla ko, huwag daw akong matakot. Normal daw ito sa pamilya namin, ang makakita at makausap ng mga kaluluwa. Nasa sarili na lang daw naming desisyon kung gusto namin silang tulungan o hindi. Kung nasaan man ngayon si Kuya Rod, aka Santa Claus, sana ay tahimik na ang kanyang kaluluwa, lalo na't magkasama na sila ngayon ng kanyang minamahal na asawa na si Susan, na tumayong sundo niya papuntang langit. Road Rage. Ako si Ali, 55 years old na ngayon at isang owner ng maliit na talyer sa Quezon City. Ang kwento ko ngayon ay nangyari 1 dekada na ang nakalilipas. Isang kwento na hinding-hindi ko makakalimutan. Sige, hayop ka. Alam mo hindi kita maabutan ha. Yari ka sa akin kapag nag-stoplight sa kanto. Babangasin ko yung pagbumuka mo. Mukhang Honda Civic ka ha. Ali, anak, ano ka ba? Hindi ka naman inaano ng Honda na kotse. Bakit ba galit na galit ka dyan? Na hindi nyo ba nakita? Kanina pa tayo ginigit-git ng hayop na Honda Civic na yun. Gusto pa nga akong makanal ng animal eh. Yari siya sa akin pag inabutan ko siya. Ali, tumigil ka na. Palagi ka na lang palaaway. Sino ba nauna? Ako ba? Ako ba? Bakit mo ko sinisigawan? Anong putya oo. Ang buwanga mo!
May anger management issues po ako, Sir Jupiter. Actually, noong bata po ako, na-diagnose ako na may bipolar syndrome. Isang bagay kung bakit maraming kaibigan ko ang lumayo sa akin. Lahat sila takot sa akin. Hindi lang daw kasi ako moody, violent daw ako na tao. Hindi lang daw ako impulsive, may chemical imbalance daw ako. Pero lahat ng yan, sabi-sabi lang ng mga tropa kong nagmamarunong. Hoy! 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 Sandali! Sandali nga! Ba't mo ginisgasan yung kotse ko? Nakita mo nagpakanan ako, di ba? Sumenyas ako, bulag ka ba? Hindi mo nakita? Magpapark na ako eh. Tsaka bakit mo dinikit yung motor mo pakaliwa sa kotse ko? Tapos ginasgasan mo pa ha? Gago ka ba ha? Anong gusto mo? Tarantado ka ha? Ali, tama na. Halika na dito sa loob at tulungan mo akong buhatin itong binili kong salamin. Ay nako, itong mga hayop na motorista talaga. Parang mga bangaw. Bigla-bigla na sumusulpot eh. Kumalma ka nga, anak. Huwag kang maingay. Baka mabulahaw mo yung may-ari nitong shop. Eh ano ba kasi ginagawa natin dito sa loob nitong horror house na to, Nay? Hindi ito horror house. Wala tayo sa theme park. Antique shop to, anak. Lahat ng mga tinda dito galing pa raw sa ibang bansa. Tingnan mo tong banga na ito. Kuhanin ko yan. Galing pa raw ng India yan. 1700 pa raw ang banga na yan. Oh, naniwala naman kayo sa may-ari. Pininturahan lang nila yan para magmukhang luma. Tingnan mo itong rebulto na ito, Ali. Tingnan mo. Mukhang elepante pero maraming kamay na galamay. Kakaiba, di ba? Eh naku Nay, huwag niyo sabihing bibili niyo yung hollow blocks na yan ha. Bumili kayo ng semento. Igagawa ko na lang kayo ng ganyan. Ano, gusto niyo? Hollow blocks lang kasi yan eh. Piloso po ka talaga. Hindi yan gawa sa hollow blocks. Tingnan mo nakasulat na presyo. 450,000 pesos. Galing na ang Egypt. Baka galing pa to sa mga ancient pyramids ng Egypt, anak. Nay, huwag nga kayong galibol. Nasaan na ba yung salamin na binili niyo? Ito ang salamin na bibili. Bakit, Nay? Ali, Oh, bakit natahimik kayo dyan? Ali anak. Uy, Nay. Hindi kayo makagalaw dyan. Stroke ba kayo? Anak, nakikita mo bang nakikita ko sa salamin? Ano ba kasi nakikita nyo? Hindi ko nakikita. Anak, wala kang ulo sa salamin. Totoo ang sinabi ni Nanay, Sir Jupiter. Kitang-kita ko rin nang sabihin niya sa akin. Wala akong ulo sa reflection ko sa salamin. Natakot ako noon pero hindi ako nagpahalata. Agad kong hinila papalabas ng antique shop ang nanay kong parang na-stroke na sa takot. Pag-uwi namin, agad niyang ipinahubad sa akin ang body fit kong itim na t-shirt at cargo pants kong camouflage, pati na rin ang underwear ko. Pinaligo niya ako sa banyo. Pero yung tubig na pinanligo ko, nilagyan niya ng asin, sandamakmak na asin. Hindi pa siya nakontento, binudburan niya ako ng rock salt sa buong katawan ko pagkatapos kong maligo. Pagkatapos ay tinawag niya ang kapatid kong bunsong babae na si Aisel at inutusan itong humingi ng holy water sa simbahan. Pagdating ni Aisel sa bahay, ay binasbasan ako ni Nanay Faith ng holy water sa buong ulo at katawan. Natakot ang kapatid ko, lalo na nang sinunog ni Nanay ang mga pinaghubaran kong damit sa bakuran. Pinaluhod kami ni Nanay sa harapan ng maliit naming groto sa bakuran ng bahay namin. Ali, Aisel, mga anak, manalangin tayo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ipanalangin natin araw-araw ang kaligtasan ng kuya mo, Aisel. Kailangan natin kontrahin yung masamang pangitain na nakita namin sa antique shop. Kontrahin natin ang premolusyon ng kamatayan. Sino ba naman nagpauso ng pamahiin na kapag wala kang ulo sa salamin, mamamatay ka na kagad? Ali, huwag mo nang ipagdiinan pa. We rebuke the devil. We rebuke Satan and his evil ways. Satan is already defeated when Christ died on the cross.
Ali, natatakot ako. Para sa'yo, ayoko mawala ka sa amin ng kapatid mo. Okay. Kalma, Nay, kalma. At dumating ang araw na hinding-hindi ko makakalimutan. Ang araw ng graduation ni Aisel. Naku, Aisel anak, huwag kang tensyonada. Aabot tayo sa graduation mo, huwag ka nang umiyak dyan. Itong pesting iyawa na itong dahilan kung bakit na-late tayo eh. Pakabagal magpaandar ng kotse niya. Ang ayaw madumihan yung sasakyan niya. Hoy! Ulul! Bilisan mo! Late na kami sa graduation ng kapatid ko! Peste ka! Ano sabi mo? Ang sabi ko, hoy! Ulul! Bilisan mo! Late na kami sa graduation ng kapatid ko! Peste ka! Tinawag mo akong ulol? Oo, bakit? Hindi ba ulul ka naman talaga mag-drive? Mabilis pa sa'yo pagong eh! Niinsulto mo akong hayop ka? Ha? Tarantadong to? Sinong hayop sa ating dalawa ha? Siraulo ka! Sino ka ba? Patataras ang dila mo! Di mo pala ako kilala eh. Baka ito, kilala mo. Diyos ko! Kuya, sir, ibaba mong baril na yan. O bakit tatahimik ang kumag ka? Nakakita ka lang ng baril, umurong na yung buntot mo. Akala ko ba matapang ka? Kuya, sir, please, huwag mo itutok ang baril mo sa anak ko. Matapang tong anak mo eh. Biglang kumulo ang dugo ko. Sumabog ang ulo ko sa galit. Mabilis kong sinunggaban ng lalaking may hawak na baril at pinagsusuntok ko ito sa pisngi, mata at panga. Animal ka! Matapang talaga ako! Gago! Natigilan ako nang magpaputok ng baril ang lalaki. Mabuti na lang at tumama ang bala sa sasakyan, pero mabilis akong natutukan ng baril sa ulo ko. Pasasabugin ko utak mo dito sa kalsada. Sir, maawa ka sa anak ko, wag! Nay! Sir Jupiter, biglang bumagsak si nanay sa kalsada. Napatili si Aisel na nasa loob ng kotse. Naihi ako sa gulat. Akala ko tinamaan siya ng baril, pero hindi naman nagpaputok yung lalaki. Agad na umalis yung lalaki at pinaharurot ang sasakyan papalayo sa amin. Paglapit namin kay nanay, hindi na siya humihinga. Patay sa kalsada si Nanay Faith. Sabi ng doktor nang dalhin namin siya sa ospital na stroke si nanay. Ang sobrang stress, pag-alala o kahit anong negatibong emosyon ay pwedeng makatrigger sa stroke. At marahil yun ang nangyari kay nanay. Dahil sa sobrang takot niya para sa akin, ay napahamak siya. Mali ang pamahiin. Mali ang premonisyon ni nanay. Hindi ako ang namatay. Hindi ako ang pumanaw. Hindi ako ang kinuha ni kamatayan. Siya. Magmula noon ay hindi na ako nagmaneho pang muli. Dekada ang lumipas bago ako kinumbinsi ng kapatid ko na mag-drive ulit. Hanggang ngayon sinisisi ko pa rin ang sarili ko sa sinapit ng nanay ko. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko sa maling katapangan na pinakita ko sa gitna ng kalsada. Patuloy pa rin ang therapy ko hanggang ngayon. At patuloy pa rin ang pakikipaglaban ko sa sarili ko sa tuwing nakakaramdam ako ng galit o puot o malalim na depresyon dahil sa isang malaking pagkakamali ko. Ito ang natutunan ko, Sir Jupiter. Hindi kailanman magiging solusyon ang init ng ulo sa anumang problema. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Pinaghirapan tinahin ng lola ko yun para sa kasal niya. Lola, totoo po ba yung... Magpapahinga na ako.
Kamusta po kayong lahat? Isang mapagpalang gabi po sa inyo, Miss Anne. Binabati ko po ang lahat ng mga nakikinig ngayon sa programa ninyo dito sa YouTube channel ninyong Kwentong Takip Silim. Lalong-lalo na sa mga katulad kong mananahi. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Paula. 51 taong gulang na ngayon at isang mananahi sa pabrika ng RTW dito sa Carmona, Cavite. 17 years old lang po ako nang mangyari sa akin ang kakaibang kwentong ibabahagi ko. Laki po ako sa isang mahirap na pamilya sa Cavite. Elementary lang po ang natapos ko at ipinasok na akong katulong ng nanay ko sa malaking bahay. Itong malaking bahay na ito ay pagmamay-ari dati ng isang Kastila. Pero ngayon ay tinitirhan na ng apo nitong mestizang matanda. Naitago na lang natin sa pangalang Lola Riva. Kay lambing ng harana, ako'y naghihintay, taginting ng kutiapi, maluwalhati. Sa gitna ng karimlan, aking naramdaman ang tinig na kay lamig. Magandang umaga po, Lola Riva. Sino ka? Ako po si Paula. Anak po ako ni Luding, yung dati niyo pong kasambahay. Sinong Luding? Yung dati niyo pong... Si Luding! Yung babaeng puno ng sama ng loob. Po? Tumabi ka riyan at hindi ko siya makita. Napalingon ako sa likuran ko pero wala naman akong nakitang ibang tao nun. Nagtaka tuloy ako kung sino yung tinutukoy niyang hindi niya raw makita. Ay, sabi ko tumabi ka. Ayaw mong tumabi, ha? Ay! Lola! Huwag niyo po akong basain! Sinabi na kasing tumabi ka riyan eh. Gamit ang malakas na tubig mula sa hose, pinagtabuyan ako ng matanda. Basang-basa ako, pati ang mga maleta ko.
nang biglang may isang gwapong binata na tumakbo mula sa loob ng bahay at pinigilan si Lola. Lola, sandali, tama na po yan. Carlo, apo. Hala, bakit niyo po siya binasala? Miss, okay ka lang? Sorry ha. Minsan sinusumpaw ng Alzheimer's ang lola ko eh. Ako nga pala si Carlo, apo niya. Ikaw? Ako po si Paula, sir. Ikaw pala yung Paula na sinasabi ni Aling Luding sa text. Opo, anak niya po ako. Halika, pumasok ka. Ituturo ko sa iyo yung tutulugan mo. Tsaka, magpalit ka na rin ng tuyong damit. Paano si Lola Riva? Nako, hindi mo yan mapapapasok sa bahay. Tuwing 13th of the month. Umaga pa lang, nasa garden na yan. July 13 ngayon. Malamang bukas pa siya umakit sa kwarto niya. Carlo, ano bang pinagsasasabi mo riyan? Kumain ka na ba ng almusal pa? Nagluto ako ng sinangag, ham omelette, hotdog, at pritong itlog. May brewed coffee na nakasalang sa takor. Kumain ka na. Ikaw naman, iha. Ikaw kamo si Paula na anak ni Luding? Ako nga po, Lola. Ngayon ba ang simula ng paninilbihan mo? Opo. Bakit basang-basa ka? Binasa mo po siya, Lay. Binasa ko ang kawawang babaeng to. Apo, huwag ka nga magpauso ng mga bagay na hindi totoo. Ay, naku po, ang lola talaga. Okay, sige. Ako na po yung nambasa kay Paula. Tara na nga't mag-almusal na muna kayong dalawa sa loob. Medyo kakaiba ang ugali ni Lola Riva. Para siyang naguulyanin na medyo nababaliw ng kaunti. Pero bigla rin namang babalik sa pagiging matino. Noong hapon na yon, ay inilibot ako ni Carlo sa buong mansyon nila at talaga pong namangha ako noon. Pero meron po talagang nakakuha ng atensyon ko, Miss Anne. Ang gara naman ng mga gown na to, sir. Huwag mo na akong tawaging Sir Paula. Di ba 17 ka lang? Opo. Hindi magkaedad lang tayo. Ganun po ba? Carlo na lang yung itawag mo sa akin, okay? Okay. Carlo. Saan galing ang gowns na to? Ang Lola Riva ko ang nagdisenyo at nanahinang lahat ng yan. Parang yung katulad ng mga ginagamit sa sagala. Yung mga mukhang mamahalin. Sobrang ganda talaga, sir. Mamahalin talaga ang mga telang yan. Yung iba dyan, binili ko pa sa Italy nung nagpunta kami doon ni Papa ng birthday ko. Inregalo ko sa lola ko. Mahilig kasi siyang manahi eh. Tsaka masayang-masaya siya kapag nakakagawa siya ng mga gowns na pang reyna-reyna. Ganun. Ganun ba? Ang galing naman ng lola mo. Totoo. Tumigil lang naman siya kasi nawala kasi yung pinakamagandang disenyong nagawa niya nun. Ha? Nawala? Oo eh. Hala? Bakit naman? Ano nangyari? Ewan ko ba?
Basta nawala eh. Sayang naman. Ano yun, ninakaw? Parang gano'n na nga. Sabi ni Papa. Sobrang ganda siguro ng gown na ninakaw kay Lola. Wedding gown yun. Yun yung ninakaw sa lola ko. Wedding gown? Oo, ang ganda nun. Kulay puti na puno ng Swarovski crystals at pearls na galing pang Mindanao. Fully beaded. Pinaghirapan tinahin ng lola ko yun para sa kasal niya. Kasal niya kanino? Di sa lolo ko. Sorry po sir, pero ibig bang sabihin hindi kasal ang lola mo sa lolo mo? Lola, anong ginagawa mo riyan? Pumunta ka nga ron sa kwarto ko at linisin mo ang ilalim ng kama ko. Ngayon na, bilisan mo! Opo, Lola. Carlo, halika sa hardin. Mag-uusap tayo. Natakot ako sa tono ng pananalita ni Lola Riva. Kaya sumunod na lang po ako. Pumasok ako sa isang madilim na kwarto sa bandang dulo ng second floor. Nagulat ako sa nakita ko, Miss Anne. Sobrang dilim ng kwarto dahil wala nang mga bumbilya ng ilaw na nakalagay sa kisame. Pero may mga kandila sa kandelabrang nakapatong doon sa malaking mesa, malapit sa isang inaamag na kama. Puno ng agiw ang kisame at naggagapangan na ang mga gagamba sa sahig at dingding. Amoy usok na rin po ang buong kwarto. Napakamot po ako ng ulo noon. Nagtataka talaga ako kung bakit ganoon ang itsura ng kwartong yon. Naisip ko pa nga po na baka nagkamali lang ako ng pinasukang kwarto. Pero hindi naman eh. Ito talaga yung kwarto ni Lola Riva. Napansin ko ho yung isang posporong nakapatong sa mesa. Sinindihan ko ang mga kandila at nagliwanag ng bahagya ang silid. Doon ko na nakitang nakapako pala ang mga bintanang kahoy. Mukhang hindi na pwedeng buksan. Kaya pala sobrang dilim doon. Kahit na hapon pa lang naman. Natigilan ako sandali nang makita ko ang mga larawan na nasa lumang picture frames na doon din nakapatong sa mesa. Isang matandang mistizong lalaki po ang nasa larawan. Ito siguro yung asawa ni Lola Riva. Ano kayang pangalan niya? Nakakita ako ng tambo at nagsimula akong magwalis sa paligid. Maya-maya po, pagwalis ko sa ilalim ng katre, ay may nabangga akong kahoy. Dinukot ko ito pero bigla akong napaatras nang may maramdaman akong bagay na dumampi sa kamay ko.
malamig. Nangilabot po ako. Ano yun? May tao ba dyan sa ilalim ng katre? Dahan-dahan akong sumilip at nagulat ako sa nakita ko. Isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Kinuha ko ito at binuksan. Nakita ko ang mga larawan ng asawa ni Lola Riva. Larawan na kinunan sa iba't ibang bansa. At sa karamihan ng larawan ay may kayakap at kahalikan ang matandang lalaki. Isang mistizang babae. Ito po siguro si Lola Riva noon. Ang ganda naman ni Lola Riva nung kabataan niya. Ang sexy pa. Kakaingit ah. Uy, teka. May sulat pa sa likod ng picture. Natigilan ako ng bahagya nang mabasa ko ng buo ang nakasulat sa larawan. Mahal kong Lucinda, mahal na mahal kita. Maghintay ka lamang at malapit na tayong ikasal. Nagmamahal, Adolfo. Paula! Ay, matandang multo! Anong ginagawa mo rito sa silid ni Adolfo? Silid ni Adolfo? Hindi ko po alam na... Teka, saan po bang kwarto niyo? Tonta! Hindi ko kailanman pinasok ang kwarto ng talipandas na si Adolfo. Bakit ka nangahas na pumasok dito? Halika nga rito. Aray ko po, Lola! Masakit po! Sinabunutan ako ni Lola at kinaladkad papunta sa malayong silid na nasa harapan ng garden. Binuksan niya ang silid at inilampaso ako sa sahig. Ito ang silid ko, ito. Tandaan mo. At wag na wag ka nang papasok sa silid ni Adolfo. Lola, tama na po. Bitawan niyo na po si Paula. Lola, shh. Tahan na po. Nandito na po ako. Lola, sorry na po. Paula, doon ka muna sa garden. Ako na munang bahala sa lola ko. Niloko niya ako, Apo. Niloko niya ako. Lola, tahan na. Maiga ka po muna. Natakot ako sa ginawa ko. Hindi ko naman alam na kwarto pala yun ng ibang tao. Tulala akong napaupo sa fountain ng garden. Inisip kong mabuti ang kahulugan nung nabasa ko sa picture. Talagang nagsisisi po ako kasi mukhang nagalit sa akin si Lola. Sana hindi na lang ako pumasok sa kwartong yun.
Wala pang 10 minuto ay may biglang dumaang tao sa harapan ko. Parang isang matandang lalaki. Pero nang iangat ko po ang ulo ko, mag-isa lang naman akong nasa garden. Tumayo ako at tiningnan kung nakasara ang gate. Sarado naman ah. May iba pa bang naninilbihan dito? Kanino yung mga paang nakita ko kanina? Pabalik na ako sa loob ng bahay nang may nakita na naman akong anino ng lalaki na nakatayo sa tabi ng malaking puno sa garden. Parang nakatingala siya. Manong? Mawalang galang na po. Sino po sila? Tumindig lahat ng mga balahibo ko sa katawan nang sa isang iglap po. Bigla na lang nawala sa paningin ko yung lalaki. Napatakbo ako sa loob ng bahay at nagkulong sa servant's quarter ng mansyon. Humiga ako sa kama kong maliit at nagtalukbong. Pagdilat ng mga mata ko, madilim na sa loob ng kwarto ko. Madilim na rin sa labas ng bintana. Gabi na. Nakatulog pala ako. Nakarinig ako ng isang malamyos na tunog ng gitara. Tapos sinabayan pa yun ng magandang tinig ng isang tila matandang lalaki. Lumabas ako ng kwarto at hinanap kung saan nanggagaling yung tunog. Kay lungkot nitong ating gabi, wala man lang kahit isang bituin. Nawala rin ang buwan. Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim. Giliw. Kahit na walang tanglaw, sinta, ang palad ko sa gitna ng dilim. Manungaw ka't ang buhay ko'y kusang magniningning. Kinilabutan ako nang makita ko sa loob ng kwarto niya si Lola Riva. Suot ang isang magarbong gown na tinahi niya habang nakikinig sa nanghaharana sa kanya. Napansin kong lumuluha si Lola habang kumakanta ang lalaki. Naghanap ako ng ibang pwesto para silipin sa bintana ang nanghaharana kay Lola. Laking gulat ko nang makilala ko ito. Siya yung nakita ko kanina sa picture.
Si Adolfo yun ah. Oo, tama. Hindi ako pwede magkamali. Nang matapos ang kanta, bigla na lang nagwala at nag-iiyak si Lola Riva. Hayop ka! Hayop ka! Mga traidor! Manloloko! Layuan mo ka, Adolfo! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Lola, kumalma po kayo. Tama na pong pag-iyak. Hindi mo ako maiintindihan, Paula. Hindi mo ako maiintindihan, kaya layuan mo ako! Lola, tama na po! Hindi ko sila mapapatawad. Lola, nangyari na po yung nangyari. Patawarin niyo na po yung lolo. Hindi ko sila mapapatawad. Pinainom ni Sir Carlo ang lola niya ng gamot at kumalma ito pagkatapos ng ilang minuto. Lumipas ang mga araw. Nagluluto ako ng tanghalian nang tawagin ako ni Lola Riva. Paula, halika, bilis. Saan po tayo pupunta? Malapit na ang 13 ng Agosto. Kailangan natin gumawa ng magandang gown na susuotin ko. Tingnan mo itong puting tela. Ang ganda po, Lola. Maganda talaga. Aba, ito yata ang isusuot ko sa kasal namin ni Adolfo sa 13 sa susunod na buwan. Ikakasal ka, Lola? Oo. Napanaginipan ko siya kagabi. Nakikiusap na patawarin ko na siya sa mga ginawa niya. Ano po bang ginawa ni Lolo Adolfo sa inyo? Ninakaw niya yung tinahi kong pangkasal. At ipinasuot sa babae niyang si Lucinda. Nagkasya kay Lucinda ang gown. Ikinasal sila. Ikinasal silang dalawa sa simbahan. Po? Dumalo ako nun sa kasal nila. Luhaan. Pero hindi ako pinansin ni Adolfo. Ako na matagal niya nang kinakasama na ina ng anak niya. Iniwan niya ako para kay Lucinda. Ang lungkot naman po pala na nangyari sa inyo, Lola. Kaya po pala gano'n na lang ang galit niyo sa kanya. Malungkot? Anong malungkot doon, Paula? Wala akong dapat ikalungkot. Dahil 1 linggo lang matapos silang ikasal, namatay si Adolfo sa minahan sa Mindoro. Inilibing siya ng buhay doon ng malalaking tipak na bato at makapal na putik. Patay na si Adolfo at pagkatapos ng 3 buwan, nagpakamatay naman si Lucinda. Nagpasagasa ito sa bus. Lola, totoo po ba yung...
Anong tingin mo sa akin? Sinungaling? Lumabas si Sir Carlo mula sa kwarto niya at tumango sa harapan ko. Paula, totoo mga kinuwento sa'yo ni Lola Riva. Ngayon alam mo na. Lola, kalimutan mo na po yung nakaraan. Tama ka po. Patay na si Lolo Adolfo at ang asawa niya. Sa akin siya dapat ikakasal, Apo. Ako ang may-ari ng gown na yon. Hindi niya dapat ninakaw sa akin ang para sa akin. At ibinigay sa ibang babae na hindi nararapat sa kanya. Ngayon, anong ginagawa niya? Hinaharana niya ako tuwing 13 ng bawat buwan? Tuwing araw ng anibersaryo ng pagiging magkasintahan namin. Bakit niya ginagawa yon? Para saan? Para humingi ng tawad? Para amuin ako at piliting ituloy namin ang aming kasal? Pwes, itutuloy ko na ang kasal para matigil na ito. Pagod na ako. Tatahiin ko na ang trahe de bodang isusuot ko sa kasal namin. Kaya halika na, Paula. Manahin na tayo. Kinilabutan ako sa misteryo ng nakaraang pag-iibigan ni na Lola Riva at Lolo Adolfo. Ilang araw naming pinaglamayan ni Lola ang pagtahi ng pangkasal niya. Hanggang isang gabi, nang magpahinga kami dahil pagod na kaming manahi, ay bigla na lang po akong tinanong ni Lola. Nagmahal ka na ba, Paula? Crush lang po, Lola. Wala pong seryoso. Nakakatakot maging seryoso pagdating sa pagpapakasal. Bakit po? Minsan nakala mo, sa'yo na ang taong itinadhana sa'yo pero hindi pa pala. Totoo po yan. Wala talagang sigurado dito sa mundo. Meron. Alam mo kung ano yon? Ano po? Ang kamatayan. Lola, nananakot naman po kayo eh. Tanging kamatayan lang ang sigurado. Lahat tayo'y mamamatay. Lahat tayo papanaw. Masaya man o malungkot, mayaman man o mahirap, may sakit man o malusog, lahat mamamatay. At sigurado ako, Paula, na pagkatapos ng kamatayan ay may susunod na buhay. Naniniwala rin po ako dyan. Na lahat ng mabubuting tao, mabubuhay ulit at hahatulan ng tama ng Ama. Ako kaya, Paula? Po? Ano pong kayo?
Mapapatawad kaya ako ng ama. Ano pong ibig niyong sabihin? Tapusin na natin ito, Paula. Inaantok na ako. Sumapit ang 13 ng Agosto at umaga pa lang ay nag-ayos na si Lola Riva. Nagawa po naming tapusin ang trahe de boda niya sa oras. Handa ka na ba talagang ikasal kay Lolo? Lola Riva? Hindi siya sumagot kay Carlo, Miss Anne. Masaya niyang isinuot ang kanyang trahe de boda at parang model na inirampa ang gown habang hawak ang bouquet ng puting rosas. Nang sumapit ang gabi, umalingaw-ngaw na sa buong hardin ang harana ni Lolo Adolfo. Kay lungkot nitong ating gabi, wala man lang kahit isang bituin. Nawala rin ang buwan. Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim. Giliw. Kahit na walang tanglaw, sinta, ang palad ko sa gitna ng dilim. Manungaw ka't ang buhay ko'y kusang magniningning. Adolfo, patawarin mo ko kung pinaghintay kita ng matagal. Bago tayo ikasal ngayong gabi, gusto ko lang sabihin sa'yo na pinapatawad na kita. Dahil mahal na mahal pa rin kita. Nangilabot ako nang tingnan ko ang kausap ni Lola sa garden. Walang tao. Wala siyang kausap kundi ang hangin. Pero naririnig ko po ang boses ni Lolo Adolfo. Talagang nakakakilabot yon, Miss Anne. Hinding-hindi ko makakalimutan ang sandaling yon. Lola, mukhang napagod po kayo sa pakikinig ng harana. Matutulog na ako. Tulungan mo akong humiga, Paula. Eto po. Sige po. Higa na, Lola. Lola, good night po. Good night. Sige na. Pagpapahinga na ako.
Natulog si Lola Riva na suot ang pangkasal na tinahi namin. Pero pagkatapos po ng gabing yon, Miss Anne, hindi na siya nagising pa ulit. Kahit kailan. Pumanaw si Lola ng mahimbing at mapayapa. At magmula nang mailibing namin siya, ay isinara na ni Sir Carlo ang mansyon. Binayaran niya ako sa serbisyo ko at umuwi na ako sa amin na bit-bit ang karanasang ito. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwento ko, Miss Anne. Medyo kakaiba po at hindi ako magaling magkwento. Pero totoong karanasan ko po ito. Kaya hanggang sa mga sandaling isinusulat ko ito, ay kinikilabutan pa rin ako. Ganun pa man, hiling ko pong sana ay mapayapa na si Lola Riva kung nasaan man po siya ngayon. Maraming salamat po sa lahat. God bless us all. Amen. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Rosario San Jose, Mami, Sonia Watanabe, Maria Ana Villa Flores, Roxanne Pets Old, Marnel Antoinette Abutin, Kali Asha, Dara, Mijay Paragoso, Sharon Namki. Magbabasa tayo ngayon ng pinakamagandang comment galing kay Sep Ashley at Maria Ana Villa Flores. Sabi ni Sep Ashley, active listener po ako 5 months ago. Halos everyday ako nakikinig sa mga videos nyo. Hindi kompleto araw ko kapag hindi ako nakakapakinig sa inyo. Sabi din ni Maria Ana Villa Flores, I love all your content stories. More power to you guys sa kwentong takip silim. Love you all. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo po kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takip silim at sitio bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Miss Anne, nagpapasalamat.